kumbinsihin ang bawat isa. Orderan mo naman si Sir, orderan mo naman din si Ma'am. Lahat tayo magtulungan. Alam nga naman, ngayon, kung ako gobyerno, paano ko sabihin tulungan mo siya? GCash. Bigyan mo siya ng GCash, ikaw bigyan mo siya ng GCash. Nanglilimos na tayo sa isa't isa. Hindi yung sustainable. Pero kailangan mo ng sabon, doon ka mag-order ng sabon. Taga Davao yan. Diyan ka din mag-order. I-deliver lang naman ng rider. Gets the point? May ways na tayo magtulungan to each other. The government will release funds to buy from us with things na kailangan ng gobyerno, and that would be billions and billions. Ikumbinsihin din natin ang mga tao magtulungan sa each other. Kasi ngayon, pagtaas ng mga krisis na ito, anong nangyayari sa atin? Wala kong extra income. Hirap. Hingi tayo sa gobyerno ng ayuda. Hirap tayo, hirap. Darating ang panahon, sasabi ang gobyerno, wala nang ayuda, ubos na. Kailangan gamitin natin ang technology para tayo may other ways pang kumita. Kasi itong mga krisis nandito talaga yan. Kahit pa sabihin natin, kailangan natin ng trabaho. Kahit pa mag-promise ako, kunyari tatakbo ako, bibigyan ko kayo ng trabaho. Dok, paano mo ma-promise yung trabaho? Gagawa ka ng kumpanya. Pero ito, madali i-promise to eh. Policy lang to eh. Na instead na idaan ng bidding ang pag-purchase, idadaan sa mga tao. Pwede yan tulungan ng AI para lahat na ma-orderan, yung hindi pa na-orderan, sila naman yung next batch. Kaya ng AI yan. Nag-gets niyo po yung point? So my point is, I'm presenting a solution. Hindi lang ako nandito just to point things out. Kung gusto niyo yung solution at naisip niyo may point yun na, then help me. Kasi gusto kong mangyari. Gusto kong umunlad ang ating bansa. Ngayon, kilala tayo sa buong mundo as OFW country. Nagbibigay tayo ng skill sa buong mundo. Yun ang ating tatak. Pero yung Chinese, nakilala sila as business people. Negosyo. Ngayon, ang yaman-yaman na nila. Kaya hindi natin. Paano ba nagsimula ang China? Ang bumili ang gobyerno sa mga produkto ng mga tao. Yan din ang dapat nating gawin. Ngayon, mas madali na ngayon kasi pwede nating gawin online. Kahit nga wala kang produkto, middleman ka lang, kikita ka pa rin. Sabihin na, Dok, may tubo yan. Additional gasto ng gobyerno yan kasi may tubo eh. May tubo nga, kahit doon ka mag-direct sa seller, may tubo pa rin. Mas mabuti tayo ang makinabang sa tubo. Agree ba? Para maging busy tayo. Hindi yung waiting tayo. At hindi tayo makaramdam na nanlimos ako sa gobyerno. So, bakit ako bigyan ng limos? Businessman ako. And that's the future that I believe in the country. That we will not only be known as OFWs, source of skills, but we will be the capital of online entrepreneur worldwide. Kaya po yan. Ang daming naging milyonaryo ngayon sa online. Kasi nauna na sila eh. Kasali ako doon. Alam ko yan. Hindi ko naman yan ituturo kung hindi effective sa akin. So, maganda talaga online. Kailangan lang ituro. Ngayon, going sa aking pagiging doktor. Kasi hindi lang po doktor eh. Online negosyante tayo. Pasado na po ang universal healthcare. Ang universal healthcare po, ibig sabihin doon, kung pwede wala ka nang babayaran sa hospital or kukunti na lang ang out of the pocket. Sino ang nagpirma nun? Tatay Digong ang nagpirma. Gusto niya hindi tayo mahirapan sa ating healthcare system. Nararamdaman nyo na ba ang UHC? Hindi nararamdaman pa rin. Alam nyo bakit? Kasi ang mga congressman gusto nila may MAIF. Bakit may MAIF? Para sumikat sila. Kasi ganito yan. Bakit may MAIF? Kasi kulang